Sa gitna ng tahimik na bayan ng Nagcarlan, Laguna, may isang lugar na matagal nang nakatayo. Punong-puno ng kasaysayan at misteryo. Sa unang tingin, isa lang itong lumang sementeryo na itinayo pa noong 1845 sa panahon ng mga Kastila. Dito inilibing noon ang mga prominenteng tao sa bayan, mga pamilyang may kapangyarihan at impluensya. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang tunay na sikreto ay nasa ilalim ng lupa. Ang Nagcarlan Underground Cemetery ay itinayo noong 1845 ng builders ay Franciscan missionary si Father Vicente Bello. Ang ilalim ng underground cemetery ay pinaglibingan ng mga pare noong araw. At ako, si Kim Chimoto, isang content creator na ang hilig lang naman ay tumuklas at maglakbay. Samahan niyo akong tuklasin at libutin ang underground cemetery ng bayan ng Nagcarlan sa lalawigan ng Laguna. Andito po tayo sa may Nagcarlan, sa underground cemetery ng Nagcarlan, syempre sa lalawigan pa rin ng Laguna. At susubukan natin pumasok sa museum muna nila bago tayo pumasok sa loob ng simbahan at sa may underground cemetery. May museum hours sila 9 AM to 5 PM Tuesday to Sunday. So ito yung museum nila. Pagpasok nyo dito, may big screen na pinapakita ang kasaysayan ng Nagcarlan Underground Cemetery. At mapapansin nyo dito, meron ditong kabaong. Bawal siyang hawakan. Nakita ko to dati, kaya punta ako ng Sagada. Hanging coffin. Tapos dito, may jar. Ang banga ng Manunggul. So, mini museum nila to, guys, dito. Ito ay sagwan. Yan. Tapos meron ditong barong. Bangon gon ng Ilocano. Ogwa, Ifugao. Yan guys, oh. Napaka dami nyo makikita dito pag pumunta kayo dito. Atang, halad, antuk. Pilipinong Chino, ganito pala sila magluksa dati. Oh. Ayan. So guys, dadaradyo tayo sa may underground cemetery nila. Underground cemetery. So dito muna tayo sa may bungad, sa may simula. Ayan guys, nakasulat na ang sementeryo sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan. Kakaiba to guys, pasok tayo sa loob. Pasok tayo. So guys, mula dito pa lang makikita nyo na ang tisa. Josh, ang tawag dito tisa, no? Tisa. Gawa siya sa tisa. Yan. Makikita nyo sa drone mamaya pag nagpalipad kami kung ano yung itsura. Ayan. So, diretsuhin natin to. Napakaganda dito pa lang guys. Sa simula pa lang kita nyo na agad yung entrada. Sa unang tingin, mukha lang itong isang lumang simbahan at sementeryo. Pero ang hindi alam ng marami, may nakatago pala itong underground chamber sa ilalim. Ang sementeryong ito ay itinayo noong taong 1845, noong panahon ng mga Kastila. Dito ay inililibing ang mga kilalang tao at mayayaman sa bayan na ito. Yan. Pasukin natin to. Ay hindi, kanan muna tayo tapos kaliwa. Pasukin natin to. So kung makikita nyo dito, oh, ayan siya, oh.
At siguro ito pay bago pa. Bago lang siguro tong isang to. Pero halos lahat nakikita ko 1940 pataas. Ayan guys. Makikita nyo naman. So, silip naman tayo sa kabila. Ayan. So, ganun din, no? Meron ako nakikita ditong 1960, 1950s, 1940s. Pero mga nakalibing na ng panahon ng Hapon to, gantong edad, gantong taon, 1950s, 1960s, 1940s. Wala akong makitang bandang 80s, 1800s. Wala akong makita. Halos mga nasa 1900s yung mga nakalibing dito. Siguro pwede na natin pasukin yung loob. So yan, napakaganda dito guys. So guys, ito yung entrada, yung pinto ng simbahan. At subukan natin pumasok sa loob. So guys, ito nung mga bandang 2008 nagpunta na ako dito, 2009. Hindi pa siya ganito. Talagang dumaan siya sa isang matibay-tibay at magandang renovation. Ayan. Tapos dito ay may makikita ka ditong imahe ni Jesus. At sa taas meron din. Ayun. Meron siyang imahe ng anghel. Ayan. Ayan. Tapos dito ay mga bloke. Ito yung mga panahon ng fabricated blocks. Ito yung mga ginamit dito sa simbahan. May apog pa, limestone. May coral stone pa. Tapos meron ka din dito makikita ng parang chart mula no 1911, 1982, 1983, 2000s. Ayan. Ito yung original. Ito yung Josh. Ito yung original na itsura dati, oh. Tapos nung ni-renovate siya, ito na naging itsura niya. Ito yung loob, oh. Ayan. Sirang bintana. Himlayan ng ulo ng Santo Entierro. Mga sinaunang pa ako, oh. So guys, papasukin na natin. Bababa na tayo sa underground cemetery. Ito ang daan. So malaki na talaga yung pinagbago niya kasi nung last time na pumunta ka dito, year 2008, ay madilim. Ngayon talagang makita mo, iba na rin yung itsura nito. Laki na pinagbago. At ito, hindi na natin kailangan gumamit ng ilaw kasi maliwanag na pala sa loob. Ito yung hagdan. Josh, kita mo yan, no? Talagang sinauna siya. Adobe ba tawag dyan? Ayan. At ito na ang loob niya. Ito na yung baba. Dito na tayo papasok sa pinaka-espesyal na bahagi ng underground cemetery. Medyo makitid at madilim ang daan. Kaya ramdam mo talaga ang kakaibang atmosphere. Sa ilalim naman nito, makikita ang mga nicho na dating pinaglalagyan ng mga bangkay. Pero hindi lang yun.
Ginamit din ang lugar na ito bilang taguan ng mga revolusyonaryo noong panahon ng digmaan. Ayan. So meron pa ditong bakante. Nakasarado siya. Ewan ko lang kung siya ay malalagyan pa ng mahihimlayan pa. Ito, 1943. Alright. So, meron din dito nakasulat, ang mga guerrilla na nagkarlan. So, syempre, nung panahon ng mga Kastila o nung panahon ng mga digmaan, malaki din ang bahagi ng bayan ng nagkarlan sa nakalipas na digmaan. So, ito. Mga mapapansin mo, mga 1950s, wala nakalibing na ako wala akong nakitang nakalibing dito na 1800s. Ito, 1928. Ito, bago lang, oh. Bago lang. Wala nakalibing dito na mga bandang 1900s o mga 1890s o ganun. So napakalaki ng ginampan ng papel ng bayan ng nagkarlan, panahon ng Kastila, panahon ng mga Amerikano at panahon ng mga Hapon. At nabalita ako nga pala sa mga madami daw kasing treasure hunter na babalak pumunta dito. Binubutas daw nila to at sinisira. Pero wala naman sila nakitang kayamanan. Tulad niyan, hindi na itong original eh. Hindi na ito yung original na nakalagay dito. Bago na yan. So, ayan. Final look. Ang nagkaroon ng underground cemetery ay itinayo noong 1845 ng builders ay Franciscan missionary si Father Vicente Bello. Ang ilalim ng underground cemetery ay pinaglibingan ng mga pari noong araw at saka yung mga manong-manang, yung mga may kaya sa buhay dito sa nagkaroon ng araw. Ang basement ay ginamit na lihim na pulungan ng mga katipunero laban sa Kastila nung araw. Diyan minute ni Pedro Paternos and the General Severino Taino tungkol sa Pack of Biak na bato. Ginamit din ng basement, ang underground cemetery ng mga hukbong malahap nung panahon ng World War II. Ang Nagkarlan Underground Cemetery ay hindi lang simpleng sementeryo. Isa itong paalala ng ating kasaysayan at kultura. Kung mahilig kayo sa history at kakaibang lugar, siguradong dapat itong mapuntahan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para mas marami pang ganitong content. This is Kimchi Moto, signing off.